Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi. Today is February 17, 2025. Araw po ngayon ng Lunes. Lunes pa lang, unang araw ng trabaho at bukas ay pangalawang araw pa lang. Magsisimula tayo ng maaga para bukas hindi naman tayo pakiramdam na lutang habang nasa school at nagtatrabaho bukas. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ang atin pong pag-aaralan ngayong gabi ay ang Ebanghelyo pa rin para sa araw na ito, February 17, 2025. Tulad po ng dati, bago tayo magsimula, tayo ay magkaroon ng pambungad na panalangin. Inaanyayahan ko po kayong lahat upang samahan ako sa ating pambungad ng panalangin. Sabay-sabay po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful and enkindle in us the fires of thy love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay. Salamat po sa inyong pakikiisa sa ating pambungad na panalangin. Tuloy na po tayo. Wala nang masyadong pasikot-sikot. Share screen po ako upang maipakita sa inyo ang ating ebanghelyo para sa araw na ito. Wait lang po. Wait lang po. Share screen ako. Wait lang po. Okay. Ito po ang ating ebanghelyo para sa araw na ito. Mula pa rin sa aklat ni San Marcos sa pagkakataong ito sa Kabanata 8, mga talata 11 hanggang 13. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesukristo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo. May dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Nais nilang subukin siya, kaya't hiniling nilang magpakita siya ng isang himala mula sa langit. Napabuntong hininga si Jesus at sinabi sa kanila, bakit naghahanap ng himala ang mga tao sa panahong ito? Pakatandaan nyo, hindi sila bibigyan ng hinihingi nilang himala at sila'y iniwan niya. Muli siyang sumakay sa bangka at tumawid sa ibayo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. So, yan po yung ating ebanghelyo para sa araw na ito. Muli, isang encounter na naman ni Jesus sa mga Pariseo. At ang mga Pariseyong ito, muli siyang sinusubok, muling naghihintay, nag-aabang ng kanyang ikapapahamak. Okay, sa ibang translation sa English, naghahanap sila ng magiging embarrassment ni Jesus. At sa nangyari, yun ang naging tugon ni Jesus. Siya'y napabuntong hininga at sinabi niya, bakit ang henerasyong ito, ang mga tao sa panahong ito ay humihingi ng mga tanda. Okay, bakit sila humihingi? At sinasabi na hindi sila pinagbigyan ni Jesus. Hindi sila bibigyan ng tanda, ang sabi ni Jesus. So, yun yung ating ebanghelyo ngayon. Yun yung ating ebanghelyo ngayon. Wait lang po, tignan ko yung notes ko. Una sa lahat, hindi malinis ang motibo, ang layunin ng mga pariseyong nakipagtalo kay Jesus. Sinabi doon din sa ebanghelyo, these Pharisees
what argues with Jesus. Nakipag-argumento sila, nakipagtalo kay Jesus. Hindi malinis ang kanilang layunin, hindi malinis ang kanilang motibo sa paghingi sa Panginoon ng mga tanda tulad ng karaniwan nilang ginagawa o ginawa sa Panginoong Jesus. Sila ay sinusubok nila ang Panginoon upang hiyain siya at naghihintay talaga sila o nag-aabang sila ng kanyang ikapapahamak. Hindi malinis ang kanilang loob. Bias na sila sa kanilang paniniwala, sa kanilang pinaninindigan bago ang ano paman. Okay? Bago ang talatang ito at kabanatang ito ng Ebanghelyo kay San Marcos, yun pong ating binasa, nagpagaling na si Jesus ng isang taong bingi, deaf. Nagpalayas na rin siya ng masamang spirito na umaalipin at nagpapahirap sa anak ng isang babae. Nagpakain na rin ang Panginoon ng libo-libo sa pamamagitan ng isang himala gamit lang ang ilang tinapay at isda. Bukod dito, marami pa talagang ginawang himala si Jesus. Marami pang ginawa si Jesus na lubhang mabuti. Pero ngunit gaano man ito naging kabuti, hindi ito naging sapat sa mga parisayong nakikipagtalo sa kanya at palagi ang naghahanap, nag-iintay ng kanyang ikapapahamak. Ano ba ang tandang sinasabi nila? Ano itong mga signs na to na kanilang hinihingi? Yun po yung tanda, yung signs, yung mga tanda para sa ipinangakong manunubos, the promised Messiah. Malalim na napabuntong hininga na lang si Jesus dahil yun nga ang mukhang gustong mangyari ng mga taong ito bago sila sumunod o maniwala sa Kanya. Hindi sila makapaniwala dahil una, iba kasi si Jesus sa inaasahan nila, sa kanilang expectations. So, ang inaasahan nilang manunubo sa isang political leader, makapangyarihan at malakas na mandirigma na ililigtas sila sa pananakop at pagpapahirap ng imperyong sumakop sa kanila, ang imperyong Roma. Okay? Imperyong Roma. Hindi hindi si Jesus yung nasa image ng nasa isang malaking kabayong pandigma. May mga hawak na sandata. Si Jesus was gentle and meek. Okay, Jesus was gentle and meek. This is too far from what they are expecting. Sabi nga ni Jesus, di ba? Matuto kayo sa akin sapagkat ako'y mababang loob. Ito si Jesus. Jesus was gentle and meek. Far too far from what they are expecting. Ikalawa, hindi sila makapaniwala dahil nabubulagan sila o binubulag sila ng kanilang malalim na kasalanan. Ang kasalanan ng kanilang pride. Ang kasalanan ng kanilang pride. Mataas ang kanilang tingin sa kanilang mga sarili. Sila ang mga tagapagturo ng kautusan. Sila ang mga tagapagturo ng kanilang tradisyong Hudyo sa paniniwala at pananampalataya. Sila ang mga nasa kapangyarihan na ibig nila sila lamang ang sundin ng mga tao, sila lamang ang paniwalaan at bigyang parangal. Pinunto na ito ni Jesus paano sila kumilos sa mga liwasang bayan, sa mga pampublikong lugar,
paano sila manalangin, paano sila manamit. Sabi ni Jesus, puno sila ng pagkukunwari, hypocrisy, hypocrisy. Si Jesus na kasama nila ay siya na yung mismong tanda ng kaharian ng Diyos, the heavenly sign na hinihingi nila na kapwa nga hindi nila nakita at ayaw nilang tanggapin. So iba ito sa ginawa ni Juan Bautista. Okay? Si Juan na tagapagbautismo, yung precursor ni Jesus Christ ng ating Panginoon. Siyang naghanda sa daraanan ng Panginoon. Nagsugo si Juan Bautista ng kanyang mga alagad para tanungin si Jesus kung siya na ba ang hinihintay nilang manunubos. Mababasa ito sa mga sumusunod na aklat, kabanata at talata sa Biblia. Mababasa ito sa Mateo, kabanata 11, mga talata 2 hanggang 6, at sa aklat ni San Lucas, kabanata 7, mga talata 18 hanggang 23. Ito nga po yung mga aklat, talata at kabanata kung saan nagsugo nga si Juan Bautista ng kanyang mga alagad para nga tanungin si Jesus kung siya na nga ba ang hinihintay nilang manunubos. So sa mga aklat, sa mga talata at kabanatang ito, makikita na si Juan Bautista na nooy nakakulong ay nakarinig tungkol sa mga himalang ginagawa ni Jesus. Dahil nga dito, nagsugo siya ng kanyang mga alagad para tanungin si Jesus kung siya na nga ba talaga ang Mesiyas na kanilang hinihintay. Sumagot si Jesus sa pamamagitan ng pagbanggit sa mga isinugo, sa mga himalang kanyang ginawa at ginagawa tulad ng pagpapagaling sa mga bulag, sa mga lumpo, sa mga ketungin, at ang pangangaral niya ng kaharian ng Diyos sa mga dukha. Sinabi niya sa mga alagad ni Juan na ibalita kay Juan ang kanilang mga nakita at kanilang mga narinig. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng pagkilala ni Juan Bautista kay Jesus bilang ang Mesiyas. Bagamat siya ang naghanda ng daan para kay Jesus, hindi siya nag-alinlangan na magtanong kay Jesus, magsugo ng mga tao kay Jesus mismo upang masigurado niya ang kanyang paniniwala. Pero nagtanong si Juan Bautista ng may malinis na loob, hindi katulad ng mga Pariseo na sumusubo kay Jesus. Ang mga Pariseyong ito na nakikipagtalo kay Jesus, naghahanap ng kanyang kahihiyan at ikapapahamak, ay marumi ang kanilang kalooban at walang hangad na mabuti sa Panginoon. Wala silang hangad na mabuti sa Panginoon. Hindi po masamang humingi ng anumang tanda para sa mga importanteng yugto o bahagi ng ating buhay. Nananalangin tayo at humihingi ng mga tanda katulad ng ang lalaki o ang babae bang ito ang siya na sa aking bigay ng may kapal upang makasama habang buhay. Diba? We pray for that. We pray for that. Ang problema, kapag may nakikita naman tayong masama, senyales na masama, na hindi mabuti ang kahantungan ng pagdating ng taong ito sa ating buhay, sumisigi pa rin tayo. Sumisigi pa rin tayo. Di tayo nakikinig sa kung anong tanda ang siyang nagiging tugon sa ating mga dasal.
kasi maganda siya, kasi gwapo siya. Pero ilang ulit na natin, ilang ulit mo nang nahuling niloloko ka, pinagtataksilan ka, sinasaktan ka, ilang ulit ka nang sinasaktan, ilang ulit ka nang binibigo, ilang ulit ka nang dinidisappoint, ilang ulit ka nang binibigyan ng kalungkutan, sige ka pa rin. Kung minsan ipinagtatanggol mo pang magbabago din yan, magbabago din yan. Hindi mo pa asawa, nanliligaw ka pa lang, o nililigawan mo pa lang, o nililigawan ka pa lang. Tapos kapag asawa mo na, kasal na kayo at patuloy pa rin siya sa kanyang mga kalokohan. Saka ka magdedesisyon, saka ka magsisisigaw ng hiwalay. Suko hanggang langit, makikipaghiwalay ka. Diborsyo, separation ang solusyon mo sa problema na sana nung una pa lang naiwasan mo na. Pero sumigi ka pa rin, nagkaanak kayo, tuloy pa rin ang kalokohan, pati mga anak mo naapektuhan doon sa pangyayari na sana sa simula pa lang naiwasan mo na, naiwasan mo na. Matigas din ang iyong ulo, sa madaling salita. Matigas din ang iyong kalooban. Iyan din ang naging problema dun sa mga Pariseo. Matigas ang kanilang kalooban. Wala silang pagbabago sa kabila ng mga sobra-sobra ng tanda, sobra-sobra ng senyales na nakita nila sa mga ginagawa ni Jesus. They refuse to believe and they refuse to change. So their eyes were their eyes were spiritually blinded because of the hardness of their heart. The hardness of their heart. Yan talaga yun. Yan talaga yan. Iyon po talaga yun. The hardness of their heart. The hardness of their heart, their pride, sama-sama na yun. At yung masamang kalooban. Hindi masamang, hindi masamang humingi ng mga senyales sa Panginoon, lalo na sa mahalagang yugto ng ating buhay. Choosing a career, uh, choosing the right woman or man, hinihingi natin yun at ipinapanalangin. Pero kapag nandyan yung mga senyales, makinig naman tayo at wag maging matigas ang ating ulo. Okay? Wag nating pairali ng katigasan ng ating kalooban. Hindi masamang humingi ng mga tanda mula sa Panginoon para sa mga importanteng yugto ng iyong buhay. Pero linisin mo naman ang iyong kalooban, linisin mo naman ang iyong layunin, ang iyong intensyon sa paghingi. Okay? So, the Lord is inviting us again today. Sabi, if you hear His voice, harden not your hearts. Kapag narinig mo na ang tinig ng Panginoon, huwag mo namang tigasan ng iyong puso. Huwag mo namang tigasan ng iyong kalooban. Lalo na kung yung tinig ng Panginoon nag-i-invite sa iyo ng pagbabago. If you hear His voice, harden not your hearts. Mababasa natin yan sa Hebrews chapter 3 verse 15. Diyan po tayo magtapos. Diyan na po tayo magtapos. Again, hindi masamang humingi ng mga tanda sa Panginoon para sa mga importanteng yugto ng ating buhay. Pagpili na magiging propesyon, pagpili na magiging bokasyon, pagpili na makakasama sa buhay, pagdedesisyon sa mga suliranin, hindi masama na laging hingin ang gabay ng Diyos. Linisin lang natin ang ating kalooban. At kapag nandyan ang mga senyales, mga tanda na ibinibigay ng Panginoon, wag naman nating tigasan ang ating kalooban. Makinig tayo.
So, dyan na po natin tapusin yan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sana'y muli nakapag-iwan ako sa inyo ng mas mapagninilayan pa ng malalim, mas mapagninilayan pa ng malawak. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos at kung kayo'y nahipo ng ating pagbabahagi, maibahagi nyo rin ito sa iba, lalo na dun sa mga tingin nyong nangangailangan. Nangangailangan. Mahalaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito ang tunay na nagbibigay sa atin ng buhay. Hininga ito ng Diyos, the Spirit of God, breathe in us. So magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi at paalam na po. Paalam. Hanggang sa muli.